This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Sa patuloy na paghahatid ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedigasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa ASEAN, iisa ang laban pagdating sa kalusugan. Kaya't ang banta sa isa ay banta sa buong riyon. Ito ang diwa ng One Region, One Health. Alam niyo ba, noong kasagsagan ng pandemya, nagpadala ng tulong ang mga kapitbansa ng mga PPE, test kits at kaalaman. Dahil sa koordinadong aksyon ng riyon, mabilis at maayos itong naiparating sa mga nangangailangan. Nagkaroon ng online training, palitan ng datos at sabayang aksyon. Bawat bansa alam ang susunod na hakbang kahit magkakaiba ng hamon. Nagkaisa rin ang mga scientists at health workers mula sa iba't ibang bansa. Nagtulungan sila sa pagbabahagi ng research, pagbuo ng solusyon at pagtuturo para mas mapabilis ang tugon. At hindi lang kalusugan ng tao ang mahalaga. Minsan, ang sakit ay nagmumula sa hayop o kapaligiran. Lahat naramdaman natin yung impact ng COVID sa ating day-to-day living. And sabi nga nila is yung COVID may have come from bats na tumalon sa ibang species and then eventually sa humans. So nagkaroon tayo ng ganung klaseng awareness na ang biodiversity loss, pag nangalaga tayo ng kalikasan natin, it can actually support our efforts to prevent in the long term yung mga zoonotic diseases or mga pandemic. Kaya mahalaga ang kabuuang pagtingin sa kalusugan ng tao, hayop at kalikasan o ang tinatawag na One Health. Isa itong pagtutulungang paraan para sabay-sabay mapangalagaan ang lahat ng ito, lalo na laban sa mga bagong sakit, resistensya sa gamot at epekto ng climate change. Dahil sa ASEAN, mas mabilis ang tulong, mas handa tayo at mas ligtas ang bawat isa sa riyon. One Region, One Health. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya wag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo
Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Talakayang may kabuluhan, mga issue ng bayan, impormasyong dapat nating malaman. The Big Five. Tropang hindi dinadaga, nanunupalpal ng kasinungalingan, nagsisiwalat ng katotohanan. The Big Five. The Big Five. Kasama sina Mike Cervera, Takero Miyamoto, Mark Ramos, Sangkay Janjan, Coach Jarrett, Chris Ulo at Jake Magnus. The Big Five. Makakapal ang mukha, matitigas ang dibdib. Galit sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. The Big Five. Makipagkulitan, makipagpardagulan, makipagtalastasan. The Big Five. The Big Five. The Big Five. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Hello everyone! Welcome po dito sa bagong programa nitong... Ito na ba? Are we good? Hello everyone! Welcome po sa bagong programa natin! Dito sa Radyo Pilipinas, ang The Big Five! Hello everyone! Kamusta po kayong lahat? Nagulat ako. Akala ko hindi pa tayo naka-ere, pero magandang hapon po sa lahat ng tagapakinig at tagapanood natin. Kasama natin yung ating mga kaibigan. Siyempre, Coach Jarrett, Sangkay Janjan, Takero, si Jake Magnus, tsaka si Chris Ulo. Ayan, oo. Happy ba tayong lahat, guys? Okay naman. Happy ba tayo? Happy, syempre. Oo. What's out? What's good? Sige, pakilala muna kayo para masaya tayong lahat dito. Oo. Syempre, yung sa gitna muna. Ito nga pala sa mga bagong tagapakinig dito sa Radyo Pilipinas. Ako po si Coach Jarrett. Etong katabi ko. Ako naman po si Mike Cervera. Opo. Ako siguro kilala nyo naman si Sangkay Janjan, guys. Wow, kilala agad. Yun, so kamusta po kayong lahat? Ako po si Takero Miyamoto. Thank you po. So sa lahat, ako po si Jake Magnus. Maraming salamat po. Chris Ulo at your service. Ayan, talaga. Pang serbisyo publiko talaga. Matindi. Oo, so ang ano namin dito, ano ba yung concept natin dito, Boss Mike? Ba't ba tayo nandito sa Radyo Pilipinas? Nandito po kami para, syempre, madagdagan yung ating reach, yung maaabot ng ating mga pagpapaliwanag patungkol sa mga nangyayari sa lipunan, sa bansa, at syempre sa mga nasa serbisyo publiko. Yan. Boss, may babanatan ba tayo ngayon, boss? Marami. Wag naman Marami, oo. Pero dito, anong diferensya dito, Boss Boss Take, anong diferensya? So, kami po, sanay kami sa mga channel namin na yung kahit ano pwede namin sabihin. So, dito, magiging ethical tayo dito. Magiging mabait tayo dito. Correct. Oo, pwede naman bumanat. Pwede naman bumanat basta banat ng pagmamahal. Ayan tayo eh. Bossing, paano yung banat pagmamahal? Ganyan. Ayun. Ayan tayo eh. Oo. Pero alam nyo mga boss, no, dahil first time namin gawin ito, medyo naiilang kami o medyo nangangapa pa kami. Kaya siguro itong araw na to, saglit lang namin to. Sa susunod kabisado na namin tong gagawin namin na to. Akala ko last na natin to eh. Hindi ko alam kung magkakatotoo yung sandali lang. Kasi madaldal kayo eh. So ano ba yung topic natin ngayon, boss? Hindi, wait lang. Gusto niyo bang bumati muna sa mga nandito siyempre. Sa ating chat room. Sa YouTube. YouTube at Facebook. Andito sila Dami 240 agad. Mag-invite naman kayo, guys. Okay, paki-share yung live ng Radyo Pilipinas. Paki-share yung link ng Radyo Pilipinas. At paki-sabi sa mga friends and relatives na subscribe, supportahan yung YouTube channel ng Radyo Pilipinas. Correct, Yes. correct. At syempre yung kanilang Facebook page na rin. Tama. Very, very important. Sa radyo, no? Sa radyo. Radyo, 736, 738. Ano? 738, ayun. Tatandaan natin yung 738, guys. Baka matanggal tayo agad dito. Baka akalain nila na 6 lang tayo. Mayroon pa pong isa. Nasa online.
Mamaya, si lalabas Mark. din, lalabas. Yeah. Baka marami nagtataka, sasabihin, alam ko ba the Big Five, ba't ang dami nyo dyan? Ano bang sagot? Kasi marami tayong kaibigan. Yes. Oo. Kwento lang namin, yung Big Five, ano yun yun yung inumpisa natin sa YouTube nung nakaraan. Pero sabi namin, kung kami-kami lang, parang limitado yata yung ano natin. Tama, correct. So, sinama na namin pati mga kaibigan namin. Kaya ganun. Pero parang... Aminin ko na. Actually, sila lang talaga, umiyak lang kami ni Jake. Nagmakaawa lang ba? Kaya sinama kami, naawa lang. Pero wag kayong magugulat kung mag-expand yung The Big Five, mag-iba yung pangalan, mas mag-improve. No? Baka pwedeng mag-araw-araw tayo dito, no? Maraming pwedeng magbago. Diba? Why not? Ang Big Five para sa lahat yan, hindi lang para sa amin. Kami lang yung magiging boses. Malay nyo, hindi nyo masabi, si BP Sara kasama na namin. Ayun, yan tayo. BP, open invite yan, ha? Punta ka dito anytime. Busy, nagbabakasyon. Ayan na. Sorry. Nadulas lang. Kayo naman, no? Nadulas lang. Busy pa si BP Sara. Pero sana, no? Sa mga susunod na panahon, sana ma-invite natin at makapanayam natin dito. Ano bang unang itatanong mo kay Vice President? Oo nga, ano bang tatanong mo pag dumating si BP? Ang una kong itatanong sa kanya, bakit ba ayaw niyang mag-explika o mag-explain patungkol dun sa mga ibinabatong issue sa kanya? Kasi napakarami Oo, totoo yan. Di ba, ito nga sa Senado recently, di ba, nagkaroon nga ng hearing. Ano pala masasabi dun sa hearing, boss? Mga boss, ano masasabi sa hearing nung nakaraan sa Senado? Sige, boss. Ako kasi, kung tatanungin doon sa hearing, disappointed ako. Kasi parang ngayon, imbis na mapakalma natin ang taong bayan patungkol sa issue ni BP Sara, ang nangyayari ngayon, lalong nagagalit yung mga tao. Lalong umiinit lalo yung galit, para sa akin, kung natuloy lang sana yon, baka sakaling mapakalma. Kung mai-explain niya talaga na wala siyang ginawang kasalanan. Diba? Kasi kung wala kang ginawang kasalanan, ano kinakatakot mo? Diba? Ganun lang yun, kasimple. Teka ha, ako na mag-i-spokesperson kay Vice President Inday Sara. Sabi kasi ni Boss Mike, bakit daw hindi makasagot si BP Inday Sara sa mga issue sa kanya about sa plunder, sa graph? Paano ko sagutin ka ni BP Inday Sara na ganito? Ano ka ba naman, Boss Mike? Paano ko sasagot? Kahon ako. Ayan. Oy, by the way, ready na raw si Boss Mark. Boss Mark, pwede ka na ba pumasok? Yo. Boss Mark. Ayun, si Boss Mark Ramos. Ayun. Ingay nyo Maingay ba kami? Sorry naman. Natutulog ako, ang ingay nyo Nabulabog ka ba? Pasensya na, boss. Parang mas okay. Sasabihin ko na sa inyo, walang depensa yan. Walang depensa yung mga yan. Sumagot sa kanya. Ayun, si Boss Mark, ano yan, live from the Caribbean ka, no? Caribbean, boss. Cayman. Boss Mark, anong balita sa atin dyan? Ganun pa din, wala pa din silang depensa. Yung kampo ni Inday Sara. Oo nga, wala pa rin depensa hanggang ngayon kay VP Sara. Anyway, pero speaking of VP Sara, di ba nga nag-hearing sa Senado nitong nakaraan? Tapos, merong speech doon isa sa mga senador natin. Papangalanan ba natin yung isang senador? Pangalanin na yan. Pangalanan na natin. Si Senator Amy. Ano sabi? Ano daw tanggalin na lang daw yung bonjing doon sa Kamara na speaker. Yung bonjing na speaker. Sino yung bonjing? Kasi kung bonjing ang pag-uusapan, napakaraming bonjing sa Pilipinas. Sige. Di ba kakatayong bonjing at? Oo, tanggalin na raw. Sino ba yung bonjing na yun? Boss Take. Hindi kasi kung titingnan naman talaga natin, mukhang si Speaker Martin naman talaga yung pinapatamaan niya doon. Pero nakita naman natin yung sagot Sumagot si Princess Abante, sabi ni Princess Abante, wag mong pakikialaman yung kusina, wag ka magsasandok sa hindi mo kusina. Tama. So ang nakakatawa kasi doon, ang daming word na pwedeng gamitin, bakit sandok pa yung ginamit? Buti pwede. Sandok talaga. Bakit sandok, di ba? Alam naman natin pag sandok mahaba, di ba? Buti hindi ginamit, boss, na na
hindi ka naghiwa ng manggang kalabaw. Ay, oo, maraming ganun eh. Sa kusina. Sa kusina, oo. Pero dapat bang ginawa yun ni Senator Amy? Pero sa akin dapat, alam nyo bilang public servant, dapat tigilan na natin yung ganyang mga parinigan. Tama. Mas maigi siguro tumutok tayo doon sa mapapakinabangan ng ating mga kababayan. Dahil syempre, hanggang ngayon, alam naman natin yan na marami pa rin mga kababayan tayo na nangangailangan ng tulong ng mga yan. Yes. No, di ba? Ano pa mang tawag nyo? Mangga, bonjing, buday o ano pa man. Sandok. Di ba? Sandok. Kailangan ng tulong ninyo ng taong bayan. Pero kasi insan may kasi yung yung naging problema ngayon ng Senate, bumaba yung trust rating nila. Ngayon ang sinisisi Ninong nila ng Senate mismo. Ngayon ang sinisisi nila ngayon dahil daw sa impeachment daw. Parang ganoon natin yung labas eh. Pero sa totoo talaga, kung titingnan natin yung trabaho, kasi yung paggawa ng batas, both both legislative yan di ba? Senate tsaka House. Napag-iiwanan talaga yung yung Senate. So, doon pa lang yung trabaho pa lang nila kulang-kulang na naiiwanan na sila. So, ang may problema doon sila mismo, hindi yung impeachment. Malamang isang part din yung impeachment, malamang. At saka boss, ang problema kasi ngayon nararamdaman ng mga kababayang Pilipino natin na yung Senado hindi Senado ng mamamayan. Kung hindi parang Senado na naglilingkod sa isang politiko o isang tao lang. At saka ang problema ngayon mga partner ang Senado kasi mukhang naiimpluwensyahan ng ibang malalakas na opisyalis ng gobyerno o politiko. Katulad na lamang yung nangyari doon sa impeachment. Hindi talaga katanggap-tanggap sa mga kababayang Pilipino natin kaya nag-iingay ngayon yung mga kababayang Pilipino natin. Ay, by the way, bago po tayo magpatuloy, all views expressed here are our own. Hindi po yan wala pang opinion ng Radyo Pilipinas o ng gobyerno. Amin lang po yan. Personal namin yan. Sandali. Pero sasagutin ko yun. Ito, si Boss Mark, sasabihin. Hindi kasi ewan ko sa inyo, pinag-uusapan nyo, bonjing. Nung isang linggo lang, talagang may mas malakas na bonjing talaga ang matunog na bonjing. Yung hindi sumipot doon sa boksingan. Yun ang talagang bonjing para sa akin. Sino ba yun? Sino ba yung bonjing na yun? Taga Davao ba? Sino ba yung boxing? Maraming bonjing. Hindi ako makatawa Sino ba yan, Boss Mark? Sino ba yan? Taga Davao ba? Di baste. Ang lakas ng loob maghamon ng suntukan, di ba? Bumabanat ka na naman, Mark. Yan tayo Ang lakas ng loob. Pasensya na po kung inuulit ko sa kanila kasi wala ko silang headphones. Hindi na naririnig sinasabi ni Boss Mark. Yun. Pero sasagutin ko yung mas bonjing para sa akin. Correct. Na hindi masaya ba ang ilan? O ano ba? Kaya bumaba ang trust rating ng Senado? Ang problema kasi ngayon, kita naman natin yung iba mga nasa lansangan, nagpo-protesta at isinisigaw na dapat matuloy yung impeachment kasi unfair nga naman sa mamamayang Pilipino, lalo na sa mga taxpayers, na may isang politiko na hindi mapapatunayan yung kanyang sarili kung siya ba ay nagkasala or hindi. Kaya ngayon, ang panawagan ng mga kababayang Pilipino natin, sana kahit papaano dinggin nila na matuloy yung impeachment. Na kahit papaano mapatunayan na yung isang politiko pagka may mataas na posisyon, sumasalang sa trial bago sana i-dismiss or i-acquit si Vice President. Kasi ganito yan, boss Kung may natutuwa, may nalulungkot. May nalulungkot, may natutuwa. So kung may nalulungkot sa nangyari, may mga natutuwa. Una na dyan, syempre, sila Senator Bato, sila Amy Marcos. Tama. At hindi ko mabanggit yung Marcos, nahihirapan akong banggitin. At yung bang isa pa, yung sila Robin Padilla, kita mo naman kahit sunugin daw siya, ang mangangamoy yung kanyang pinapanginoon daw na politiko. Isa pa nandiyan si Bongo, nako iba na muntik na iba masabi ko kasi alam nyo talaga bawal dito bawal. Mahirap ngayon na magsalita ng ng nakasanayan. Pero yan sila Senator Bongo, sila Cayetano at iba pa. Di ba? Correct. Marcoleta. So yan si Senator Marcoleta na talaga naman sabi ng iba pinaglaban lang daw niya yung due process at doon lang daw sa tama. Pero kung inyong mapapansin, yun din naman lahat ang sinasabi nila Lahat daw sila ay para sa tama. Sino ngayon na mali?
Lahat tayo, tama. O di tama rin pala tayo, no? Tama rin pala tayo sa impeachment. Oo. Ang nangyayari kasi mga share dyan sa Senado, yung iba kasi parang lumalabas, hindi na senador ng taong bayan eh. Parang ang nangyayari, may mga nagiging senador lang dyan, binabaon ng mga grupo nila para tagakagat sa mga kaagat din doon sa mga amo nila. Parang nagiging sandata ba para mapagtakpan yung mga ginagawa nila, ano? Tulad ng mga alaga ni Digong dyan. Oo. Ano naman yung masasabi nyo sa sinabi ni Bato na kung papipiliin daw siya, kung taong bayan o mga Pilipino o Digong, ang pipiliin niya ay ang taong bayan. Taong bayan daw. Naniniwala ba kayo doon? Hindi ako naniniwala doon. Naniniwala ka bang may buhok siya? Patutubo na siyang buhok para maniwala ako. Parang ganun yung parang mas madali pang maniwala parang na ano yan, siya, no? Parang ano lang yan, parang kakambal lang doon yung sa jet ski, yung sasakay. Pupunta na Scarborough siya, tapos itatayo yung watawat ng Pilipinas. Kasi ngayon, yung mga politiko natin, mga brother, no? Yung mga politiko natin, ang hirap ng paniwalaan lahat yung mga sinasabi nila. Yes. Diba? Hindi mo na alam kung ano yung totoo at hindi. Kasi tingin natin lahat, laging kasinungalingan yung sinasabi. Dahil wala naman nangyayari, wala naman natutupad sa lahat ng mga ginagawa nila. 'Di ba? Tulad ni BP Sara. Sabi niya gusto niya ng blood bath. Ngayon sinisip pa yung Supreme Court, kasalanan nila eh. Di nila tinuloy eh. Oo. Diba? Teka, puntahan nga natin yan. Ano ba sinabi ni BP Sara dyan? Sabi kasi ni BP Sara, pakita nga nung picture, gusto ko talaga ng blood bath. Pero sa kasamaang palad, hindi na yun mangyayari ngayon, sabi niya. Diba? Gusto ko talaga niya yun eh. Ano ba masasabi niyo doon? Kasi ito in the first place, no, abogado niya naman yung nag-file ng ng certiorari, di ba, si Torion? Hindi lang. Hindi lang abogado. Siya mismo ang nag-file ng petition for certiorari. Diba? So, hindi ko alam kung sinong Hindi, pasensya na. Pero... At hindi lang isang abogado yan. 16. 16 yan. Yung sa kanya pa lang. Tapos yung malupit pa dito, no, sasabihin niya gusto niya magkaroon ng blood bath. Nung pumabor sa kanya yung Supreme Court, nag-celebrate. Nagpa-party bigla. Kaya nga Kaya nga papasok tayo dito sa mga sinasabi ng mga ito kung ano ba talaga totoo. Kasi hindi na natin alam kung ano yung totoo sa kasinungalingan nila eh. Di ba? Pag paano? Sandali. Maisingit. Sige, Boss Mark. Go. Sabi nyo, hindi natin alam kung ano yung totoo. Yung kay Marcoleta, maisingit ko lang kasi ilang araw na. Ayan na. Halos Marcoleta, 40 araw ka nang nakaupo dyan sa Senado, wala pa din yung 2,000 pababa na 2,000 pababa, libre na ang kuryente. Totoo pa ba yun o pang-election lang? Naisingit ko lang. Oo, yung kay Marcoleta, yung sa 2,000 pesos na kuryente. Oo. Well, tingnan natin kasi bagong upo pa lang naman eh. Bigyan natin ng time, pero kung hindi niya magagawa, ibig sabihin, ginamit lang niya para sa kampanya. Kasi ang nakita ko diyan, napansin ko, nung naglatag siya nung 10 plano niyang unahin, o gawin, wala doon eh. Nandoon yung kuryente pero hindi na libre. Ang nakasaad na lang doon sa gusto niyang mangyari is yung VAT o yung value added tax is tanggalin. Pero yung 2,000 pababa na kuryente, wala na. Hindi ko na nakita yon. Hanggang ngayon, hindi niya na binabanggit yon. Oo nga, malay natin kung baka sakaling, siguro manawagan na lang tayo. Unahan mo na, Boss Mark. Kalampagin mo na ulit. Bakit kakalampagin natin? Wala yan. Araw-araw ako nakakalampag sa kanya. Paring Mark, pwede naman ngayon dito. Ganito lang naman yan. Kung inyo mapapansin, totoo naman yung sinabi ni Paring Mark, na nung eleksyon halos kada oras binabanggit yung 2,000 diskwentro o libre sa kampanya. Ngayon nanalo na narinig nyo pa ba? Kahit magpaliwanag hindi nyo na mapakinggan The impeachment daw muna. Di ba? So ngayon, baka ginaya lang ni mga bossing ni Senador Marcoleta yung style ni Digong na nangako parang sa West Philippine Sea. Hindi lang yun. Meron din. Siguro pero pwede mangyari yan Pwede mangyari yan yung 2,000 ang wala nang babayaran. Siguro kinakailangan yung buong Pilipinas lagyan mo ng solar panel. Yan. Pag nilagyan mo ng buong solar panel Pilipinas, pwede na mangyari siguro. Actually, inunahan na sila ni Presidente dyan. Di ba nung SONA, naalala nyo? Sabi ni Presidente,
gusto niyang itaas yung lifeline rate ng kuryente. Yung lifeline rate kasi, yun yung subsidiya ng gobyerno sa mga kumukonsumo ng certain kilowatt hours. So right now, for 100 kilowatt hours pababa, pag na yun ang konsumo mo, pwede kang may 20% discount hanggang 100%. Pero kung ang proposal ni Presidente, itaas siya to 135 kilowatt hours. Doon ngayon papasok yung sinasabi ni Marcoleta na 2,000 pababa. Yan to kasi yan no? Maliwanag kasi yan na parang walang pagkakaiba sa ayuda. Ayuda rin naman yun. Subsidy yun Ito kasi, kung si Senator Marcoleta mawalang galang, galit na galit ka sa ayuda, pero yung pinangako mo, ayuda rin. Walang pagkakaiba sa ayuda. Tama. Di ba? Ipinadaan lang sa kuryente. Yun. Oo. Pero yun nga, teka, balik tayo sa Lumaba. Napalayo tayo sa Kanino ba tayo? Sa sandok? Balik tayo kay... Balik tayo sa doon, kasi yun ang mainit na topic ngayon, yung sa Senate hearing. Pag ba nagsabi ng igalang nyo ang Korte Suprema, anong ibig sabihin sa inyo nun? Pag igalang ang Korte Suprema? Ay, ibig sabihin nun talaga naman, responsibilidad nating mamamayan, kahit sino pang posisyon o anumang estado ng buhay meron ka, responsibilidad natin yan. Tama. Na igalang talaga ang kataas-taasang korte ng bansa, di ba? Yes. Ngayon, ang tanong, sila ba kapag ka ba hindi pumabor sa kanila yung magiging pasya ng Korte Suprema, igagalang nila. Diba? Pero sino nagtatanong niyan, sila ba na kasi ang tanong dito, may nambabastos ba sa Korte Suprema ngayon? Wala naman nambabastos Merong nag-file ng MR pero hindi pambabastos yun. Proseso pa rin yun. Sabi kasi ni Cheese, wait lang sabi kasi ni Cheese. Okay. Ito sabi ni Cheese Escudero Miyembro ba sila ng Supreme Court? Korte Suprema lang ang bukod tanging pwedeng makapagsabi kung ano ang kahulugan ng saligang batas. Tapos may comment din siya na hindi, mamaya na yan. May comment din si Amy Marcos naman na ito patungkol to sa Kamara. Yung speaker nyo, palitan nyo, galangin natin ang Korte Suprema. Kaya ngayon nagtanong ako sa grupo. Wala naman nambabastos sa Korte Suprema, bakit nila sasabing igalang natin? Tinuturo sa eskwela natin yan Diba? Ang ibig sabihin nilang igalang ang Korte Suprema, wala nang pumalag, wala nang kumapila. So bawal pa rin MR. Pwede namang igalang ang Korte Suprema na aapila ka ng tama, legal. Tulad nung ginawa nila ng House, yung nag-file ng MR, yung motion for reconsideration. Ibig sabihin may paraan. At saka may mga speech din si Justice Leonen, Associate Justice Leonen, na ang Korte Suprema hindi sila Diyos. Nabanggit niya sa mga speech niya na okay lang, pwede niyo kami i-criticize. So, yung pag-criticize hindi naman pambabastos yun Magkaiba yun Yung pambabastos, yung tawagin mong presidente na bangag na wala kang ebidensya. Correct. Ayun na pambabastos. Correct. Tama. Yun naman di maganda. Promise. Okay na naman batikusin yung presidente, pero di ba minsan nakakalungkot lang kapag kinakausap mo sila, ang laging narrative bangag Ayan na nga Diyan na nga papasok yung kung ano lang yung kapaboran nila, doon lang sila. Pag hindi na pumapabor sa kanila, ayaw na nila. Pambabastos na ang tawag. Alam mo, Boss Mike, may mga nagsasabi. Sabi ng iba, yung ginawa raw na inilabas ng Supreme Court na unconstitutional yung impeachment ni BP Inday Sara Duterte, bias daw. Yung sabi ng iba, sabi naman din ng iba, impeachment pa lang daw pinag-uusapan dyan. May iba kasi gusto si Digong dito raw imbestigahan, pauwiin. Paano ngayon yan? Doon pa lang sa impeachment trial, sabi bias na. Paano pa kay Digong? Ang hahatol sa kanya, yung mga inappoint niya? Dating presidente. Digong. Yung dating presidente. Parang may nabasa ako at napakinggan ako na ang Korte Suprema rin naman ay kinatigan yung aresto at pagkakasampa ng kaso sa kanya sa ICC. Right. Decision yun nung 2021. Sabi ng Korte Suprema, si Leonen din ang nagdesisyon nun. Sabi ni Justice Leonen, obligasyon ng gobyerno ng Pilipinas maipagtulungan sa ICC. Ngayon, bakit hindi nyo mairespeto yung ganun? Correct. Double standard. So babalik uli ako doon na kapag kakapaboran nila, irerespeto nila. At yun din nasasabihin sa mga irespeto nyo. Pero kapag hindi na pabor sa kanila, wala na. Lalabas na yung mga salitang hindi lumalabas sa bibig natin ngayon. Na mga masasagwa, malalaswa,
na hindi natin makain, na hindi dapat na naririnig ng mga kabataan, ng mga anak natin at magiging mga apo natin. Di ba? Tsaka ang pangit ngayon nung hearing before tayo mag-break, 2 minutes daw sabi. 5:35. Okay, bago tayo mag-break. Ang pangit din kasi nung dating nung nangyari sa Senate na may narinig akong lawyer ang sabi niya, parang content creator na lang daw yung mga senador natin. Na daw puro patutsadahan na lang daw. Tama ka. Mas level na pa si Sangkay. Hindi, eto ka yung mga brother, eto nga. Ultimo yung vice presidente natin, mawalang galang. Kita mo naman yung sagutan, parang nagbablog na lang. Oo. Parang banat bay. Ay, sorry. Ay, grabe! Grabe tayo! Wala, bura. Wala. Okay. Dadala lang. Ay, masagot ko lang si Coach Jared. Okay, dyan muna tayo babalik kami. 2 minutes, babalik kami guys. Welcome back to Big Five. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Publiko Serbisyo. Bayang News Nationwide. Balitang pambansa. Sa ulo ng ating pinakamalawak na pagbabalita. Ang radyo ng Pilipinas. Radyo Pilipinas. Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang radyo ng publiko. Radyo Publiko. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band. Magkaisa, magtulungan para sa pag-unlad ng ating bansa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radio Pilipinas, Radio Publico, and The Capital. Ang boses ng Pangulo. Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration. Balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Radio Pilipinas, Radio Publico sa 104.3 The Capital. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Sandal mo sana ang ulo mo sa ulo. May OPM na rock. May OPM na rap. What you know last night, yo, it was the best. May OPM na mabagal. Agad magaganda ang mga Pinay. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. Ang himig natin. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Talakayang may kabuluhan, mga issue ng bayan. Impormasyong dapat nating malaman. The Big Five. Tropang hindi dinadaga, nanunupalpal ng kasinungalingan, nagsisiwalat ng katotohanan. Big Five. The Big Five. Kasama sina Mike Cervera, Takero Miyamoto, Mark Ramos, Sangkay Janjan, Coach Jared, Chris Ulo at Jake Magnus. The Big Five. Makakapal ang mukha, matitigas ang dibdib. Galit sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. The Big Five. Makipagkulitan, makipagpardagulan, makipagtalastasan. The Big Five. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publico, 738. Hello, we're back. Ayun. We are back. Dito po sa ating live stream dito sa Radyo Pilipinas. Oo. 738 sa AM band. At nasa din tayo, nasa YouTube at Facebook ng Radyo Pilipinas. Ayan.
welcome back po sa inyo lahat. Sa mga viewers po natin. Oo, dagdagan nyo pa po. Pag nag-livestream kami, umaabot ng 1,000. Oo nga. Pag dito sa Radyo Pilipinas, hanggang 100 lang. Mukhang syempre. Opo, share nyo po mga babae. Well, syempre kasi nag-uumpisa pa lang. Nag-uumpisa pa lang kasi. Naninibago. Correct. Pero kanina kasi meron akong narinig kay Chris Ulo na parang may sasabihin yata eh. Oo, tuloy mo kaya yun? Yung gusto ko lang sagutin yung sinabi ni Coach Jarrett na yung mga senador daw natin, mga content creator na parang gano'n na raw. Sabi ko, may nanalo nga ng YouTuber eh. May nanalo ng vlogger Sino ba yun? Sino vlogger? Si Erwin? Yung best friend ni Tulpo. Best friend ni Libayan. Si Idol. Senator Erwin Tulpo. Si Idol. Si Idol. Ulitin ko lang po, opinion lang po namin ito. Di po ito opinion ng management, ng Radyo Pilipinas at ng network. Amin lang po ito, amin lang. Opo. Sandali, maisingit ko lang. Teka, si Boss Mark, may sabihin. Si Boss Mark. Sige, Boss Mark. Pasok! Maisingit ko lang kasi sabi 'di ba, parang mga senador natin, mga content creator. Tapos nabanggit ni Boss Mike Cervera na yung vice presidente natin. Boss Mike, tanong ko nga sa iyo, nagbabanta ka ba sa buhay? Nagbabanta ka ba sa buhay ng ng mamamayang Pilipino o nagbanta ka ba sa buhay ng vice presidente? Parang mas worse yun. Never kong gagawin yan sa buhay ko kasi alam ko naman na masama yung magbanta ka at gumawa ka ng mga hakbang para mapahamak ang kapwa. Hindi natin gawain yun. Kaya kung magbabanta ka pa sasabihin, hindi nakapaghanda yun. Kumbaga hindi nga gawain ng content creator yung magbanta sa buhay. Tsaka yung tayo, nakikita nyo ho, di ba mga kababayan, yung mga pagsasalita natin ng mga mararaming mga word, yung mga PIPI, hindi natin ginagawa yan sa live natin eh. Doon sa mga DDS. Minsan lang. Hindi ko napipigilan yung sarili ko. Mawalang ako yung humingi na ng dispensa. Minsan sa sobrang syempre, sa inis, gigil mo na rin sa mga issue na nangyayari na hindi ka na pumapabor. Minsan di naman natin mapipigilan yun eh. Correct. Pero yung kanya talaga, yung talagang dinuduro ng di ba? Di ba? At saka, hindi naman ako vice presidente. At saka, no joke. Correct. Yun talaga, no joke. Hindi siya nagbibiro nung nagbanta siya. So, ibig sabihin, impeachable yun. Ibalik natin sa kwento na impeachment yun, guys. Sige, boss Angkay, may sasabihin ka. Kaya nga medyo nakakatakot si VP Sara maging presidente. Ito lang, imagine niyo. Presidente siya ng Pilipinas 2028. May nag-amok na senador, binanat-banatan siya. Then bigla siya magla-live, magta-tantrums. 'Di ba? Bigyan niya sasabihin, "Ikaw! Papadampot kita." Boss Angkay, nangyari na yan, di ba? #Laila de Lima. Sa bagay. Di ba? So, ano bang ibig sabihin nun? Mana-mana lang? Baka mana-mana lang. Yung alin? Minsan kasi ganito yan eh. No? May sa pamilya, mayroon talagang namamana. Di ba? So, ano yung namana? Maaari siguro yung estilo kung paano magsalita, kung paano magpahayag ng mag-deliver ng mga mensahe, yun siguro yung namana sa ama. Ibig sabihin nasa dugo talaga. Yung alin? Nasa dugo yung talaga. Yung alin kasi. Nasa dugo. Ibig sabihin kahit dumaan si BP sa mga kahit anong council, dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi natin pwede sabihin dito yan, Brad. Delikado tayo dyan. Hindi, ang napansin ko talaga, walang self-control si VP. Ayun. At bilang isang presidente, ito nakita ko to kay PBBM, kay Bongbong Marcos. Na tuwing merong mga batikos sa kanya, kaya pa rin niyang tumayo. Biruin niyo yung pinaratangan siyang bangag, gumagamit ng kahit walang ebidensya, kahit AI yung inilabas na parang nagpupulot lang sa bilog, di ba? Bilib ako kay... Pero nakita niyo yung tayo niya, nung pag tinatanong siya, astang presidente pa rin. Yung tipong hindi siya nagagalit. Brad, may sagot siya dyan, naalala mo? It must be the fentanyl. Yun nga ang nakakapagtaka mga boss kay kay Pangulong Bongbong, hindi siya nagtatrash to. Hindi siya nagmumura.
Hindi nangahalik ng mga babae sa entablado tulad ni Digong. Right. Wala siyang ang problema kasi kay BP Inday Sara Duterte, yung anger management niya. Teka, may sagot ako dyan. Oo, may sagot si BP Sara eh. Sabi ni BP Sara, huwag kayong maniwala dyan. Nagbabait-baitan lang yan. Oo, maganon no? So, anong dapat nating sabihin kay BP Sara? Huwag kayong maniwala dyan. Oo, kalma. Hindi pwede kalma. Baka percent last natin to, Boss Mike. Ganun ba yun? Baka last din na natin to. Kalmahan natin, guys. Diba? Oo, kasi yun ang sabi niya eh. Huwag kayong maniwala dyan. Nagbabait-baitan lang yan. Dapat pala may basher tayo rito. Bro. Pero yun talaga. Sabi niya yun. Ha? Siya may sabi nun. Pero mga kapatid, meron akong kasi nabalita kanina, 'di ba? Nag daw, sabi daw ni VP Sara. Fake news daw yung sinabi na babiyahe siya sa Kuwait. 'Di ba? Sinabi niya, PCO, fake news 'yan. Oo, sabi niya. Sinagot naman yan ng PCO eh. Ano sinabi ng PCO, Boss Mike? Wala akong sinabing ganyan. Wala kaming sinabing ganyan. Ikaw lang ang may sabi niyan. Correct. Diba? Yes. Ang mahirap kasi sa ating kagalang-galang na vice presidente, nagdadagdag dun sa issue o yung mga sagot ng Malacanang na hindi mo naman dapat gawin. 'Di ba? Doon ka lang talaga't unawain mong maigi yung sinasabi ng tagapagsalita ng Malacanang kasi nauuna kasi emosyon eh. Yan ang problema kay Madam BP. Oo. Baka hindi natuloy sa Kuwait. Hindi na natuloy. Pero Pinlano niya, hindi lang siya natuloy. Hindi lang natuloy. Kaya ngayon, sinasabi niyang fake news. Pero nakakita ko si BP Inday Sara Duterte, may isang video, nagsimba siya. Oo. Parang nagpapasalamat yata dahil na-arcade yung kanyang... nagpamisa nga. At saka siya mismo nagsabi kasi noon, nababiyahe siya sa Kuwait, noong June 30 daw. Noong June 30. Hindi lang natuloy. Oo. Pinlano. Pero bakit gano'n, no? Parang kung may evidence naman talaga na siya may sabi noon, ba't tinatanggi niya? Parang wala nang, wala nang... Hindi, parang wala na siyang pakialam kahit na magsalita siya ng kasinungalingan. Parang ganun yung labas eh. Kasi, dapat nandito si si attorney pangalan nun? Attorney Claire? Hindi, isa pa attorney. Si Attorney Libayan. Hindi, walang kwenta yun. Yung attorney Kapunan ba yun? Nagsabi? Kala ko attorney Roque. Hindi, dapat nandito talaga si attorney Roque in the first place. Pwede naman natin silang imbitahin lahat eh. Si attorney Lona Kapunan. Kasi may sinabi siya noon tungkol dyan eh. Meron daw, parang may may ganun-ganun daw yung vice presidente. Pero yung opinion yun? Opinion lang yun. Pero minsan yung opinion ni attorney Kapunan, minsan naniniwala ako eh. Parang totoo eh, no? Parang totoo eh. Ako hindi ako naniniwalang may konti si Normal lang naman yung maghukay ka ng buto tapos itatapon mo sa West Philippine Sea. Normal gawain talaga ng tao. Normal lang. Kaya walang normal lang yun. Normal sa kanya. Normal lang din ang magbanta bilang vice-presidente. Normal yun. Lahat ng vice-presidente ginagawa yan. Teka, normal din ba yung gusto ng isang tao na pumutol ng ulo? Normal yun. Normal yun. Basta sa Duterte, normal yun. Mga boss, normal nga yung ganito eh. Normal nga yung ganito. Hindi lang ibinigay ni Pangulong Bongbong yung relo niya doon sa graduate na kadete. Kasi syempre, kasi si Digong, may video kasi dati na mayroon siya binigay ng relo sa graduate na kadete. Hindi natin alam kaninong relo yun, ba't binigay agad ni Digong. Malay mo, bigay lang ni Garma yun. Walang sentimental value. Yung kay Pangulong Bongbong, baka hindi niya binigay. Malay mo, sa kasal nila yun. Bigay ng anak bigay ni Sandro. So may sentimental value. Ibig sabihin, kahit anong bait, may mga bagay na hindi mo pwedeng ibigay. Ngayon, binigyan na lang kahulugan, madamot. Normal lang kay BP Sara yun na hindi lang daw, narinig niya raw hindi binigay ni Pangulong Bongbong yung relo. Ang naisip niya na agad, toxic ang aming relasyon naisip ko, patuloy ko ang olo niya. Tapon sa West Philippines siya. Napakababaw. Normal lang. Normal lang yung kanyang reaction. Napakababaw na dahilan. Normal sa tao. Kasi kung ating tingnan nyo isisingit ko lang. Nakita nyo si Ramon ang ngayon, Ay, grabe. Diba? Ipo-promote mo na. Hindi. Wait lang. Ano ba yung kay Ramon ang na yan? Di mo alam. Hindi, alam ko yan. Pero sige, nagmamaang-maangan lang ako. Sige. Uy, matindi Ako naniniwala ako na yung ginagawa ni Ramon ang ngayon ay
mawalang galang sa iba, baka sa mga tagapakinig natin, di sumang-ayon, opinion ko lang naman. Na tingin ko may basbas ni Pangulong Bongbong. Hindi tayo magtataka doon. Bakit kanyo? Mula una pa lang na lumabas si Ramon Ang, na nagsalita, na pinatawag daw siya ni Pangulo, sa dami ng proyekto na ng mga nagawa ni Ramon Ang, laging bukang bibig si Pangulong Bongbong Marcos. At meron si video si Ramon Ang, si Sir, na pinupuri niya si Pangulong Bongbong. Napanood niyo ba yun? Correct. Di ba, saan kayo meron kasi nasabi tungkol sa flood control? Di ba, nakalinya yan kay Ramon Ang? Hindi. Ay, yung investigation ng investigation ba? Yung kasi sinabi si Ramon Ang tungkol kasi sa Maynila. isosolve daw niya yung problema. Siya lang. Ito yan. Ito Isang kayo, sige boss. Yung ibang bilyonaryo, anong ginagawa dito sa Pilipinas? Sasagutin ko ba yan? Diba? Hindi ko alam hindi ko pa na-feel. Ng lupa. Wala akong pinapangalanan. Basta, yun. Naging oligarch. Pero si Ramon Ang, di ba? Namimigay. Bakit naman ganun? Dapat Dapat ganun yung ginagawa ng mga mayayaman. Sorry, binahing lang ako. Sorry. Pero nasabi ko yan kanina, nag-vlog ako kaninang umaga, nag-vlog ako kaninang umaga, sabi ko kung eto lang si Ramon Ang susundan ng maraming mga mayayamang tao sa Pilipinas, hindi malabo. May Baka yung 3 taon na natitira ni Pangulong Bongbong Marcos, malamang malayo na yung marating natin. Yes. Kung ang gagayahin natin, yung mga bilyonaryo, trilyonaryo na pinakamayaman na sa bansang ito, ang gagawin mangangam ka pa rin ng lupa, ng may lupa. Grabe siya. Ang bigat na. Akala yung baka Boss Mike. Eto pa, yung iba, abay tumatakbo pang magsilbi ng bayan. Yung iba nga tumakbo pang mga senador, Sino diba? ba yan? Sino ba yan? Sino ba kasi yan? Efren Bata Reyes ba yan? Baka akala nila yung pera nila. Parang si Mark, tahimik madadala sa impyerno. Di ba? Si Mark, tahimik lang. Salita ka! Parinig ka, Mark. Paramdam ka. Dito, nakikinig ako. At saka mga boss, ang maganda dito, si Ramon ang gusto niyang gawin, tulungan yung mga kababayang Pilipino natin Siya yung bukod tangi na bilyonaryo na nakikita natin, na gusto talagang tulungan yung mga kababayang Pilipino natin. Yung iba dyan ng mga bilyonaryo, hindi na nga tumutulong sa mga kababayang Pilipino natin, pinahihirapan pa yung buhay ng mga kababayang Pilipino natin. Meron nga dyan, iba, nangangamkam ng lupa na hindi naman kanila Sino ba yan? Sino ba kasi yan? Efren Bata. Taga-Pilipinas. Wala na lang ng mga viewers natin. Ang alam ko lang naman kasi, noon merong batas na gustong ipatupad. Ang tawag doon, Land Use Act. Oo, pero may umipit daw sa Senado. Yun ang chismis. Nung nakaupo pa raw siya, inipit daw sa Senado. Pero speaking ng ganyan, kasi may experience ako dyan, unang trabaho ko, naging amo ko yung mga yan talaga? Uy! Banggitin mo muna yung amo mo bago paano namin makaka-catch up yan. Hindi seryoso. Unang-una kong trabaho, naging amo ko sila sa mall. Tapos isang beses kasi pumunta yan. Hindi pa siya senador nun Tapos break time ko. Tapos sinutusan ako Yung nga break time ko Susundan ko yan. Siya pala yun. Tanggal na ako. Hindi kasi, boss. Trabaho. Boss Takero, kahit ang tao kasi politiko, kahit gaano kayaman, dami ng pera. Kung walang ugaling matulungin, wala. Tao. Si Ramon Ang, may pagka-philanthropist Nakita mo yung na-disgrasya dun sa airport na mag-ina na yung nagkaroon ng aksidente. Na yung sasakyan nagdire-diretso na matay yung bata. Tinulungan niya yun. Tinulungan niya, marami na talagang ginagawang pagtulong si Ramon Ang. Tsaka kailangan niyang gawin yun kasi under ng San Miguel yung operations ng Ninoy Aquino. Pero isa lang masasabi ko dyan. Baka naman yan yung alam ko, yung kakilala ko, na biglang yumaman ng husto nung panahon ni panunungkulan ni Digong. Sangkay. Ano si Sangkay? Hindi kaya yan yun? Sangkay! Sabihin mo na kasi, sino ba yun? Napangalanan yan. Sino ba tagabasag natin ng pangalan dito? Isa pa. Kung maalala nyo, may mga proyekto yan na kalsada na dinaanan yung mga lupa na walang value ngayon. Ay, grabe na ang presyo! 1,000 times ang tinaas. Nung nanalo ba si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang presidente, nung pagkakita niya na yung numero niya umangat, sino una agad niya in-appoint?
Sino ba? Na secretary. Tahimik lang. Sino nga ba? Sa DPW. Wait, dapat tahimik lang tayo dyan, guys. Parang si Mark. Si Mark, tahimik lang. Parang hirap na hirap kayo mga magpangalan dyan. Si Mark Villar, mga Villar ba yung mga pinag-uusapan? Pinakalanan. Hindi nyo masabi yung mga wala kami. Yung mga Villar ba? Actor. Hindi namin alam yan, Boss Mark eh. Hindi namin alam yan. Wala. Di namin alam yan. Panaginip lang namin ni Chris Ulo yun. Kasi Boss Mark, baka kapag lumabas kami ng building, biglang mawala na kami sa mundo. Oo, hindi sa sobrang tahimik, gumuho yung isang gumuho yung isang tulay, hindi na nagsalita din eh. Correct. Pero sa totoo lang, talagang na-appreciate ng maraming... Go ahead, Boss Mark. Sige, Boss Mark. Ano masyadong tahimik? Masyadong naging tahimik. Yung gumuhong yung gumuho na tulay, nung pag-opening nun, sigawan sila. Tatak Duterte yan, Duterte. Oh, tapos nung gumuho na, isinisi na sa iba. Oh. Si Mark Villar, tahimik lang. Oo. Mark, tahimik lang. Oh. Buti pa nga multo, nagpaparamdam eh. Hindi makapagbigay ng opinion tungkol doon sa bumagsak ng tulay na yon. Ang bagal ba ng pick-up, Take? Bagal ng pick-up ito Hindi ka naman. Nagulat si Take. Boss Mark, nandiyan ka raw sa TV. Hindi, next daw natin, kompleto na tayo dyan sa screen. Dapat kompleto tayo sa screen. Tatlo lang daw kasi yung nasa template nila eh. Pero yun nga, marami ang naka-appreciate sa ginawa ni Ramon Ang, no? Kasi sa maraming bilyonaryo, yun lang ang talagang makikita natin na may concern sa ating bansa. Mamaya maging presidente pa yan ng Pilipinas, di ba? Oy, teka. Huwag muna natin pag-usapan niya, baka maudlot. May tatlong taon pa. Marami pang time, Ramon Ang, para gumawa ng mga Ala Donald Trump yan, if ever, no? Hindi malayo mangyari yan, na naging presidente. Ay, nako. Ala Donald Trump. Pero alam nyo, natalakay ko na rin to at nasabi ko sa isang kausap ko, na minsan, maganda rin minsan na subukan yung isang entrepreneur na magsilbi o magmahala sa isang bansa. Tama. Kasi kung ihalimbawa natin, yung ating gobyerno sa isang kumpanya, walang pagkakaiba. Diba? Correct. So, bakit hindi natin itry ang isang Ramon Ang, ganon. may puso? Okay. May puso. So, may puso. Ito na. May puso, Kaalaman hindi nang aagrabyado, hindi nang aagaw ng lupa. Yun. Diba? Hindi nagpapahirap sa taong bayan. Hindi nagbibigay ng tubig na kulay green. Tubig na kulay green. Bakit green? Bakit green yung tubig? Kulay green yung pinamibigay nilang tubig sa mga tao eh. Talaga ba? Talaga? Oo. May lumot? Lumot. Hindi, kasi si Siniolo kasi yung kasama nating vlogger, di ba? Ano yun? Ayun ang tubig nila kasi. Si crime water. Sorry. Pagbukas niya ng gripo, kulay green yung tubig. Boss Takero, maiba tayo Speaking of tubig, may balita na mismo si dating Senadora Cynthia Villar. Nagrereklamo raw mismo siya sa prime water. Bakit? Ano to? Katotohanan ba to? Iwas pusoy. Kawawa pala siya. Ano ba to? Ano ba siya, customer? Ano ba to? Katotohanan ba to? Iwas pusoy. Kawawa. Customer ba siya ng prime water para magalit siya sa prime water? Parang siya mismo nagrereklamo eh. Kawawa rin kasi sila kasi una, number 1 sila sa pinakamayaman na Pilipino. Ngayon, number 3 na lang. Kawawa. Kawawa naman naghirap no? Naghirap sila. Ito yan. Pakinggan nyo ako, mga brother. Sa tuwing may pagkakataon na ikaw ay nadidikdik sa isang issue, ang gagawin mo, damay mo yung sarili mo na biktima rin. Para ikaw ay hindi na mapagtuunan ng pasyen. Tama. Nakuha nyo? Ganun lagi eh. Kapag ikaw nadidikdik at nasisisi, damay mo, ako rin ho eh. Biktima rin ho ako. Pero nakakaawa ba talaga sila? Ang problema kasi, hindi siya biktima. Kumita na sila ng billion-billion dyan, number 1. Pangalawa, ang totoong sinabi niya, nalulugi daw sila, hindi raw sila kumikita sa prime water. Kung di ka ba naman, pinagkakitaan mo na yun, nagbabayad dyan kahit hindi gumagamit eh. Oo nga. Tama. Diba? Walang serbisyo, tuloy ang billing. Ganun ang kumpanya, alam naman natin ganyan ang sistema eh. Di kumita na siya nun sa mga yun.
Tapos sasabihin niya, hindi sila kumikita doon. Kung di ba naman sila, di ba ala sila? Ito mga boss, basahin ko lang to ha. Yung report na to. Ito sabi mismo ni dating Senadora Cynthia Villar about prime water. Hindi naman malaki ang binabayad sa amin dyan. In fact, gusto nga ni Manny Villar na i-dispose na yung prime water kasi ginagamit lang panira sa amin. Okay. Kaya nga so yung mga yung mga lumalabas pala na video pala na kulay green yung pinamimigay nilang tubig, paninira pala yon. So paano nagawa ng mga consumer yon na maging kulay green yung lumalabas sa green? Correct. Ito ang tanong, Boss Takero. Kung maganda kaya serbisyo ng prime water, didinay kaya nila yan? At dyan muna tayo maghahanging question. Babalikan natin yan. Babalikan natin yan. Ilan minutes? 2? In 3 minutes. Babalik kami in 3 minutes, guys. Magkumuha muna kayong tubig, mag-CR muna kayo, magpapatuloy ang mainit na talakayan dito sa The Big Five. Kita-kits, guys. Sa patuloy na paghahatid ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedigasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie, pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito.
Kaya wag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Talakayang may kabuluhan, mga issue ng bayan. Impormasyong dapat nating malaman. The Big Five. Tropang hindi dinadaga, nanunupalpal ng kasinungalingan, nagsisiwalat ng katotohanan. The Big Five. The Big Five. Kasama sina Mike Cervera, Takero Miyamoto, Mark Ramos, Sangkay Janjan, Coach Jared, Chris Ulo at Jake Magnus. The Big Five. Makakapal ang mukha, matitigas ang dibdib. Galit sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. The Big Five. Makipagkulitan, makipagpardagulan, makipagtalastasan. The Big Five. The Big Five. The Big Five. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Hello, and welcome back sa The Big Five. What's up? Oo, so may nagtapos tayo kanina do sa question ni Chris Ulo tungkol sa tubig. Related sa tubig, ang dami daw kasing pumasok na kaso ng leptospirosis sa PGH at saka sa National Kidney Transplant. Oo. Di ba nabatikos ni Presidente yan sa sa SONA niya, yung flood control. Saan kayo, ano ba yung nangyari doon sa flood control na yan? Ang nangyayari kasi diyan, ginagawang pinagkakakitaan ng ibang mga politiko. At hindi naman na yan siguro buti nga na ni BBM na nasabi talaga niya sa mismong SONA. Kasi yan yung opinion ng taong bayan eh. Actually hindi lang hindi lang flood control, may mga kalsada, may mga iba pang mga proyekto na ang ginagawa pala nitong mga to, may project na ilalabas yung government. Tapos yung mga kukontrata, mga kamag-anak nila, na mismong may mga kapit mismo kasi nandun yung mga kamag-anak nilang politiko. So ang nangyayari pa, ang nakakalungkot doon, may mga flood control na pinagawa kaunti pero hindi tinapos. Uy, sino yan? May mga may mga flood control, tapos doon sa listahan pero guni-guni lang. Kaya yan yung mga dapat imbestigahan. Actually, maraming ganyan. May mga kalsada. Tapos na sa papel. Pero pag pinuntahan mo ng aktual, anak ng toko guni-guni lang. Sabi nga ni BBM. So, ngayon, dapat talaga ungkatin yan. Actually, nagsalita naman na yan ang ating pamahalaan dyan na talagang magkakaroon ng malalim na investigasyon. At ayon sa report, mapaparusahan daw yung mga ito. Hindi na sila matatanggap pag mangontrata sila sa mga susunod na mga project, hindi na sila pwedeng tanggapin. Pangalawa, kailangan mailabas yung mga pangalan ng mga yan. Kasi kailangan talaga may masampulan eh. Kasi kung walang masasampulan, wala pa ulit-ulit lang yan eh. Ganun lang yan eh. Ako opinion ko, siguro mas tumutok sa mga politiko na nakatanggap ng flood control budget. Kasi etong mga contractor naman, nagtatrabaho lang. Di ba? Tama. Nagtatrabaho. Hindi ko sila pinagtatanggol. Pero kasi, ang nangyayari dito, yung mga politiko, totoo yun, yung sinabing guni-guni, ghost project. Hindi lang naman sa flood control nangyayari yan. Nangyayari yan sa mga ibang mga project nila. Correct. May kilala nga ako dyan eh. Oo. Sasabihin eto project ko, resibo lang. Naku! Alam ng mga politiko yan kung paanong gawin, sistemahin. Eto pa, yung flood control, diyaan talaga nakakakuha ng malaking kickback yung mga politiko. Bakit kanyo? Yung mga taga-DP rin ang problema eh. Sa buhatan nga. Oo, hindi nila chine-check yung pinakailalim kasi yung pundasyon nun, doon talaga dapat tumutok at magastos. Tama. Ibig sabihin, magastos, dapat yung bakal halimbawa, malaki, lumiliit.
Eh hindi na yung ma-check. Substandard. Hindi na ma-audit eh, no? Natakpan na ng Di ba ganito, no? Di ba merong batas sa procurement na dapat procurement law na dapat walang kamag-anak na pwedeng sumali sa mga bidding. Hindi, pero ano yun eh. may mga qualifications kasi yun. Basta pumasok ka sa qualification ng bidding. Not necessarily kamag-anak. Basta pag pumasok ka sa qualification kasi merong balita kasi sa I think sa Vera Files ko ata nabasa yun, no? Na yung CLTG group, no, ni Bongo. Uy, Bongo yan. CLTG. Kasi ko lang, sabi kasi ni Bongo, hindi raw sa kanya yun. Sa kapatid niya yun sabi niya. Pero Christopher Tesoro Lawrence go. Tsaka partner, ano yan pagkakaalam ko parang nung nakaraang taon, nagsampa ng kaso si former Senator Trillanes right. kay dating Pangulong Duterte at saka kay Bongo, kaugnay niyang maanumalyang yung CLTG rin yan yes. Yan din yun Speaking of flood control tsaka insertions, yun nga yung yun yung core ng issue doon sa 142 billion ni Cheese Escudero. Yes. Kasi nga sa payan kay Cheese. Yung kay Cheese Escudero kasi, and ano yan eto na naman tayo. My goodness. Yung kay Cheese Escudero kasi, the goal that he has na sabihin na, nasa amin ang power of the purse Hindi naman perfect yung DPWH Kung babaguhin namin yan, babaguhin namin. Di ba yun ang sinabi ni Cheese Escudero recently? Ang mali kasi dyan, coach, dapat sa DPWH na lang inilalagay lahat ng pondo at ang ginagawa ngayon, binabalasa yung mga nasa DPWH. Pinapalitan ng mga naandudo na talagang tapat sa bayan at hindi sumasali sa kahit na anong anomalya. Pero napansin mo ba para nagiging arrogante lalo si Cheese, no? Totoo lang. Hindi naman ganyan dati yan Correct. Diba? Nung eto kasi, yung sinasabi mo, Jake, na tungkol doon sa dapat yung budget na pupunta kay DPWH. Kay DPWH talaga na pupunta. Yun lang, naka-earmark, quote-unquote, sa isang specific na senador. So, kumbaga, senador ako, sasabihin ni Senate President, sige, bibigyan ka ng budget for ganito, pasok natin sa DPWH. Kaya sa insertion, kaya rin siya nagiging legal. Ganyan na yan. Ito yung sinasabi nilang bagong PDAP bagong PDAP. Yan na yun. Pero ano masasabi niyo sa sinasabi ng mga DDS? Na ang totoo daw mga kontratista ay nasa Kamara. Nasa Kamara de Representante. Ako para sa akin lang to. Tingin ko siguro maaring totoo yun. Sang-ayunan natin minsan yung sinasabi. Di ba? Hindi naman masama yun nasang-ayunan natin yung sinasabi nila na nasa Kongreso talaga. May utak din pala ang DDS kahit konti, Sumangayan to si Boss Mike sabi ko nga sa'yo, kahit bulalo, may utak. Oy, DDS, congratulations Medyo hindi, pero may utak pala kayo. Pero hindi, speaking sa mga yan, no? Kasi huwag din natin kakalimutan, no? Yung 51 billion din na sinasabi nila ni Pulong. Yes. Yun din yun Yun yung actually, yun yung punto ko kasi. Ang pagkakaiba kasi ng Senado sa Kamara, ang Kamara may constituents yan. So ibig sabihin, yung distrito nila ihahalal sila. Yung distrito nila magsasabi sa kanilang congressman, bumabaha dito, kailangan namin ng flood control program. Si kongresista, ipapasok niya talaga yun sa kanyang budget sa DPWH. Si senador, meron ba siyang constituent? Yun nga, wala siyang constituent. So dapat ang pinopokus niya yung batas na pang-national. Hindi pang flood control. Kaya nga medyo namukha ni Senator Cheese. Parang tayo, no? Parang tayo. Makapal ang mukha, ganoon. Teka muna. Yung nakita ko doon wait, si Boss Mark. Nagpaparamdam. Ayun. Hindi, yung nakita ko dun sa insertion unang-una Bulacan, sumunod Sorsogon, tapos sumunod na sa ilalim yung mga Davao. Kumbaga parang kapag yung mga senador yata parang lugi yung ibang mga walang representative na mga senador kung gano'n ang mangyayari, di ba? Hindi kagaya ng mga congressman. Yun, gaya nga yung sinabi ni Coach Jarrett. Kada isang congressman may distrito, may magsasabi sa kanila. No? So ibig sabihin, pag wala pa lang senador ang taga Marikina, lugi. Kasi yun yung mga nakita ko doon Correct. Wala talaga, oo. Actually, hindi rin nila trabaho kasi, Boss Mark, yung mag-legislate for a specific district. Trabaho kasi yun ng Kamara.
So, number 1 Bulacan doon ah. Number 1 na Bulacan, 12 billion eh. Sorry. Tapos ito pa mo. Number 2, Sorsogon kay Cheese. Na 8 billion. 9 billion. 9 billion. 9 billion eh. Nakapunta na ba kayo sa Sorsogon? Kailangan pa talaga ng flood control doon. Oy, ng 9 billion. Coach. Yung Bulacan, oo. Talagang binabaha talaga yung Bulacan. Pero yung Sorsogon, correct. Coach, Pero ganun pa rin speaking Coach Jarrett, speaking of Bulacan, naghahamon si Governor Dan Fernandez. Na siyempre magbe-Bermans na. So pinag-uusapan na naman ngayon budget na naman sa 2026. Controversial pa yung 142.7 billion, di ba? Na flood control budget na hindi malaman at kung saan nailagay. Matatapos na raw ang Bermans, wala pa raw nakakarating sa kanila. Wala pa nakakarating. Asan daw yun? Nagparty daw si itong bumabagyo, nagparty si Joel Villanueva sa isang hotel, napaka-grande daw, sabi. Ang Bulacan daw ang may pinakamalaking no? 50th birthday, binalita ng politiko. Pero alam nyo kasi taga Bulacan ako, no? Wala naman nagbabago talaga. Yung problema sa baha sa Bulacan, lalong lumalala. Walang nasusolusyonan eh. Kaya parang yung mga natatanggap nilang bilyon-bilyon na pera, nasasayang lang. Tama. Kung siguro sa akin ibigay yan, baka ngayon wala nang baha dyan. Yes. Alam ko, wala na yung 12 billion. Kasi totoo lang, kung sa akin yung binigay yan, sigurado wala nang baha ang Bulacan. Sana all may 12 billion. Ibig sabihin po, pwede ka tumakbo balang araw sa Bulacan. Ay, wala. Non-partisan. Sorry, non-partisan. Tama na tayong ganitong masaya tayo. Ibig sabihin, yung boss Mike, mapapalitan ng Gob. Gob Mike. Pwede rin yan para siya yung topic natin sa susunod. Boss Mike, nangurap! Joke. Grabe ka, ibig sabihin, babanatan mo na si Boss Mike. Balikan na nga natin yung sinasabi ng TBS. So, sorry. Isang hirit lang. Speaking of flood control, na dapat nga yung constituents mo yung naikinabang kung kongresista ka. Kaya nga, importante yung tanong kay Pulong. Bakit siya may budget na umabot ng 51 billion para sa flood control, pero hanggang ngayon, ang Davao, umihilang ang pusa, nagbabaha. Ayun nga. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, na tama yung sinabi ng mga DDS na sa Kongreso, may mga magnanakaw ng pondo ng gobyerno. Tungkol doon saan? Sa flood control. Ang problema, di ba? Itanong nyo kay Pulong. Back to you, guys. Back to you. Sabi ko sa tama yung sabi nila. Sino kaya contractor, no? Ng flood control. Baka si LTG. Si LTG rin. Grabe naman dyan sa Davao. Hawak ng pamilya Duterte ang Davao ng kulang-kulang 40 years. Oo, 40 years. Simula nung EDSA. Bumabaha pa rin dyan. Grabe, no? Di ba kinananawa sa mga... May droga pa din. May droga pa din. Hanggang munisipyo nga, di ba? Oo. May droga. Sinibak yung mga tauhan no? Sa bagay, lugar nyo naman. Ang tanong, sinibak ba talaga? Yun yung balita. Pero hindi natin alam kung ano yung totoong kwento. Tanong natin kay General Torres. Tsaka kung tutusin mga partner, dapat ang Davao City, napakaganda na, hindi na binabaha. Kasi ang laki ng 51 billion pesos na hinahanap sa kanila. Correct. Tsaka nung panahon ni Vice President Sara Duterte, di ba, ang laki ng pondo ng Davao City. Pero bakit ngayon binabaha pa rin? Mga tol, take note. Sa kasaysayan daw, according ng DPWH, ang may pinakamalaking naging pondo sa loob ng 2 taon na 51 billion yung Davao. Sa kasaysayan. Tsaka pandemic yun, Brad. Tama. Sinamantala nila yung pandemic years yun, 2020 hanggang 2021. So parang baliwala nirereklamo natin 12 billion ni Villanueva. Wala sinabi. Pero kasama rin si Villanueva. Damay-damay na. Parang sinasabi nyo, sinamantala ni Digong yung pandemic Hindi. Sinamantala niya ba? Parang gano'n? Wala. So, nililiwanag ko lang. Oo. Kasi, panahon ng pandemya, talagang hirap na hirap ang mga Pilipino, mga tao. Tapos, nagnanakaw pala. Hindi tama yun. Di ba? Tama. Di ba? Hindi tama yun. Wala tayong sinasabing nangurap si Digong. Wala tayong sinasabing gano'n. Wala. Ang sinasabi lang natin dito, nasaan yung 51 billion pesos sa flood control? Ang sinasabi natin dito, napakabait at mapagpatawad ng Pilipino. Tama. Yun na nga
Kaya siguro yung ating vice presidente hindi na kailangan maging vice. Hoy, umikot na naman kay BP. Kasi napag-usapan natin Ako, tapos na yan Wait lang Akala ko move on na tayo. Hihirit lang ako. Kasi parang gusto kong tanong sa kanya ngayon kung saan yung next na biyahe. Kasi para nang si di ba? Si Rocky nung panahon na nasa Malacanang siya. Travel dito, travel doon. Tama. Parang si BP Sara, ganun na lang ang ginagawa ngayon. Manonood data. Ay boss, maisingit ko lang. Di ba pagka ikaw ay pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, dapat tinutulungan mo yung presidente para mapaganda yung Pilipinas? Gaano kasakit sa mga kababayan Pilipino natin na pinapasahod ng taong bayan pero ang ginagawa, nagta-travel abroad, sinisira ng Pilipinas? Brad, anong sabi ng Office of the Vice President nung isang araw lang? Sobra ka naman. Minsan virtual, minsan ghost. Tama. Oy, mga boss. Sabi talaga yun? Oo, sinabi ng OVP yun. Shoutout sa spokes ng OVP. Nilaglag mo si Sara Duterte. Magaling. Palakpakan. Ano pangalan? Castelo, no? Castelo. Shoutout kay Atty. Castelo. Teka muna, para kasing minsan, itong si BP Sara, nanggagaya na lang Tama. Oo. Di ba pwedeng si Sara na lang ang mismong magpaliwanag at magsalita kasi minsan sumasablay Dapat kasi diimbitahan yan. Hindi, ganito na lang. Baka naman po, Madam Vice President, minsan may pagkakataon kayo, imbitahin namin kayo sa aming programa nang liwanagin po ninyo yung mga isipan namin sa mga plano nyo talaga. Kasi kami, nagtataka, ano ba talaga ang plano nyong gawin sa buhay nyo sa termino nyo bilang Vice Presidente? Di ba? Kasi puro travel dito, travel doon. Malaysia dito, dahig doon. Manonood daw ng gilas Germany dito, Australia doon. Next? Ako napapansin natin. Manonood ng gilas. Mga bossing, napapansin ko yung ginagawa ni BP Inday Sara Duterte. Simpleng pangangampanya para sa 2020. Oo, yun talaga yun. Simpleng pangangampanya dalawa lang simpleng pangangampanya. Kaya simpleng panguuto sa mga OFW rin sa correct. Pero kasi yung tanong ko lang dito kasi paano siya nakaka-move ng ganun kung limited na rin yung budget niya? Kasi mababa yung budget niya talaga, di ba? Personal money daw niya, sabi. Pati yung sa Dahig, personal money. Diba? Kasi yung tanong kasi dito, pupunta siya ng Dahig, meron siyang staff. Diba? Alam ko lang saan ka papunta. Dadalihin. Sige boss, ituloy mo. Pupunta siyang Dahig, meron siyang staff. Alam naman pumunta siya mag-isa. Tapos meron pa siyang security. Ilan yung security niya? 100 din natin security niya. So, 200 plus. Personal money rin ba yung pati sa security tsaka sa mga staff niya? Parang namang... Hindi rin niya kailangan magpaliwanag, sir. Okay. Teka muna. Kasi sasabihin naman ng iba, bakit si Presidente rin naman nagta-travel? Kayo naman, masama ba kay BP yung mag-travel? Si Presidente nagta-travel din? Alam niyo saan kayo yung saan kayo, ano yung naging kapalit nun, nung pag-travel ni PBBM sa India? Ang daming investment na pumapasok sa Pilipinas every time na mayroong lakad si BBM. Si BBM kasi, pag may travel, may bit-bit na pera. Pauwi, pasalubong na pera, pasalubong na pera pauwi. Baka mamaya iba dating Actually, gusto ko talaga pasagutin dyan si Sangkay. Oo, lagi kinikwento yan Boss, pagkano inuwi galing India? Pa-check nga yung UK. Yan. Yung galing UK. Teka muna, habang hinihintay ni Boss Sangkay, mga boss, totoo ba yung dahil sa pagbisita ni Pangulong Bongbong sa India? Ang huling bisita kasi ng presidente raw ng Pilipinas sa India nung panahon pa yata ni Gloria. Ngayon na lang ulit. Dahil doon sa ginawa na yon, wala na raw visa sa India. Totoo yun. Wala nang visa. Dahil sa pagdalaw ni Pangulong Bongbong. Yung tourist visa. Visa pan arrival na yan. Alam na, Boss Mike, wala nang visa. Sila ba papunta dito? Sila ang walang visa pag pumunta sa atin. Ganon din naman, vice versa. So ito na. Kung si Sara Duterte, kung si VP Sara, ang ating Vice President, kagalang-galang na Vice Presidente, na hindi corrupt, no? At hindi takot ma-impeach.
nagwawaldas ng pera ng taong bayan ba? Taong bayan, syempre. Sobra ka naman sa nagwawaldas. Pera niya sa bawat travel, sa bawat travel. Hindi ko sinasabing sa kanya o sa basta 'yun. Pera niya 'yun. Si BBM 'yun, boss. Si BBM every time na may lakad, merong pera niya na ngayon. Taong bayan, pera na niya ngayon. Pera niya na ngayon. Tama. Pero si BBM kasi, laging may bit-bit yan. Sa bawat lakad niya, may mga investor na pumapasok sa Pilipinas. Kagaya nung sa India, may dala siyang 25 billion direct investment sa Pilipinas. Sa UK, yun sa UK. Gano'n UK? Hindi, iba pa yung sa UK. Iba pa yung sa UK. Sa India pa lang to. At ayon sa balita, mayroon pang may potential investment pa na aabot sa 5.6 billion to 5.7 billion dollar. Grabe. Sa Pilipinas. Direct investments din yan. Hindi, ito yung potential. Yung direct investment, ito yung 25 billion pesos. Grabe, no? Laki, men. Na bit-bit. Ito yung ito yung bumubuhay sa ekonomiya ng Pilipinas kasi the more na maraming investor sa Pilipinas, shout out sa Malacanang. 'Di ba? Teka. Yayaman ng Pilipinas. O pasok. Magkano yan? Magkano? Yung 25 billion. 25 billion. Oh, yung direct dollars investment. O pesos? Pesos yan. Pero yung Kanino? Sa India. Sa India. Wala yan. Ngayon, yung isa pa. Wait lang. Babanat ako. Ay, yung isa. Sige, boss. Yung isa, magkano? Yung estimate. Oh. Yung estimate na may potential daw. Kasi ang ginawa ni BBM, kinausap niya doon yung mga investor. Sa UK, magkano? Sa UK, magkano ba yun sa UK? Basta malaki din yun Eto yung 25 na lang muna. Yeah. Sige, boss. Ano yan? Peso? Peso to, 25 billion peso? Yeah. Walang iya. Magkano yung flood control project? 51 billion. Ano ba? Mas magaling yung iba dyan. Nakakahakot nakakauwi. Wala yan sa administrasyon Duterte. Nung nilipat ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang kanyang kapangyarihan kay Pangulong Bongbong, ilang trilyon ang utang? Yan! 7 trillion man. Tamo, di mas magaling si Digong. Tinambakan ng utang tong Pilipinas. Di ba? May reason naman sila dyan. Pandemic daw kasi. Tapos marami daw project. Ito ang problema kasi. Ito seryoso. Salamat sa hindi ako sumisip-sip. Pagkamali si presidente, binabatikos natin 'yan. Pero salamat kay presidente. Si presidente naghahakot ng pera. Yung iba kinukurakot lang nila. 'Di ba? So, masakit Hindi ba 25 billion dollars? No. Ito. Sabi. Yung sa India trip, it's a 446 million US dollars. So, yun, 446 million US dollars. Yan yung kabuhan na. Yun yung Oo. Hindi na yan yung estimate, boss, no? Hindi na estimate, Ano na yan, no? So, ganun siya kalaki. Yung meron pa sa UK. Magkano yung sa UK no? Kaya, tinan natin. Sige, UK. Sige, kwentuhan muna kayo. Bawal dead air, guys. Hindi, malaki-laki yung sa UK, ha? Hindi, habang nag-research si Coach, pag-usapan natin ngayon. Yung bang, sino ba talaga ang tunay na nagmamalasakit sa bansang ito? Yung tao ba na nahihirapan at talagang nagpoporsige na kumuha ng mga investor para magpasok ng pera dito sa bansa? O yung mga nandito sa bansa na kumukuha sa kaban ng bayan para sa pansarili nilang kapakanan? Diba? Napakadaling unawain yan mga kababayan ko. Si Pangulong Marcos, pumupunta ng ibang bansa para magkaroon ng ang Pilipinas ng mga investor. Si Vice President Sara Duterte pumupunta ng ibang bansa at yung ginagawa niyang pulutan doon or itinatapik at sinisiraan sa ibang bansa, Pilipinas. Doon pa lang makikita natin kung sino talaga yung totoong may malasakit sa Pilipinas. Kasi 200 billion. Yes. 200 billion pesos na yan, pesos. Okay. Pesos. Kasi dito sa sabi ng balita ng hindi ko na sabihin kung saan, private sabi ni Attorney Alan B. Jepti ng DTI, Yusek Alan, sabi niya, solar investments alone are worth 612.5 million US dollars. With Actis, 600 million US dollars. Sa Terra Solar project, 9.8 million euro.
Sa Batangas naman na plant. So, more on sila, energy investment nila. From UK yan, no? UK. Saka ngayon, almost 200 na power plants daw yung pinapatayo ni BBM Correct. Yun yung nagulat ako doon. Panahon ni former President Duterte, mayroon bang power plant na ipinatayo kahit isa lang? Hindi, ito nga, balik tayo dun sa sa question ng inutang na 7 trillion, di ba? Nung vinlog ko yan before, umabot tayo sa numero na na kung may matitira sa lahat ng inutang niya na yun, may matitira pang 1 trillion. Approximately 1 trillion. Ang tanong, ito ngayon ang tanong, nasaan yung 1 trillion na yun? Saan niya nilagay? At tatry nating sagutin yan after na ang break natin ngayon. Meron tayong break, 3 minutes. Kung huli kayong tubig, kung kayong popcorn, para tayo mapagandang usapan natin dito. Kita tayo sandali. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Publiko Serbisyo. Bayang News Nationwide. Balitang pambansa. Sa ulo ng ating pinakamalawak na pagbabalita. Ang radyo ng Pilipinas. Radio Pilipinas. Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang radyo ng publiko. Radio Publiko. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band. Magkaisa, magtulungan para sa pag-unlad ng ating bansa. Radio Pilipinas. Radio Publiko sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radio Pilipinas, Radio Publiko, and The Capital. Ang boses ng Pangulo. Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration. Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Radio Pilipinas, Radio Publiko sa 104.3 The Capital. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Talakayang may kabuluhan, mga issue ng bayan. Impormasyong dapat nating malaman. The Big Five. Tropang hindi dinadaga, nanunupalpal ng kasinungalingan, nagsisiwalat ng katotohanan. Big Five. The Big Five. Kasama sina Mike Cervera, Takero Miyamoto, Mark Ramos, Sangkay Janjan, Coach Jared, Chris Ulo at Jake Magnus. The Big Five.
makakapal ang mukha, matitigas ang dibdib. Galit sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. The Big Five. Makipagkulitan, makipagpartagulan, makipagtalastasan. The Big Five. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Hello everyone! Welcome back to the Big Five! Hello! Okay. Sagutin nyo na yung kanina. Ano ba yung tanong kanina? Nasaan yung 1 trillion? Yun eh. Hindi ko alam. Hindi, pero sabi nila ang ginastos ni Digong nung panunungkulan niya, kalahati lang daw sa 1 trillion. Ibig sabihin may 500 billion. 500 billion lang ang ginastos niya sa bansa. Ang tanong, nasaan yung 6 na trillion? Baliktad. Kasi ganito yan. Nung pandemic kasi, nung humiram si Rodrigo Duterte ng utang sa iba't ibang bansa, ang ginastos niya para sa pandemic response, nasa around 600 billion pesos. 600-700 billion pesos. Tapos, di ba ang dahilan nila for pandemic response daw yun? Yung inutang. Bakit umabot ng 7 trillion kung 700 billion lang ang ginastos mo sa pandemic response? Yun nga. Ang assumption ngayon, dahil 2020 nag-pandemic, wala tayong pera, walang kinikita ang gobyerno, yung natitirang 6 trillion, kumuha sila ng para sa national budget natin for 2021. Kung sabihin natin nasa 4 trillion yun, 5 trillion. May tira ka pa rin na around 1.3, 1.2 trillion pesos. Nasaan ngayon yung 1.2 trillion pesos? Yun ang hinahanap. Nasaan ngayon yun? Hindi natin alam kung nasaan. Tanong natin kay Digong. Tanong natin. Punta tayo ICC. Ayun nga. Hindi naman tayo makakapasok kasi nga. Hindi tayo makapasok. Yung mga asawa nga, hindi rin makapasok eh. Hanilet nga, hindi makapasok. Ngayon, nag-aaway-aaway sila. Tama. Ang hirap talaga ng maraming kwarta ba? Oo. Pero isa pang pasabog na issue ngayon, hindi naman siya issue, actually maganda nga 'to eh. Yung inutos ni presidente na hindi raw muna magi-import ng bigas for 60 days. Nagulat ako doon. Oo. Bakit kaya? Palagay nyo. Bakit kaya hindi muna magi-import for the next 60 days ng bigas? Akala ko ba may shortage tayo ng bigas? Sige, go. Sige, Takero. Okay, ikaw yan. Okay, sa akin muna to, no? Kasi una kasi ang kailangan kasi ng Pilipinas, ito nangyari noong 2024 ang Pilipinas, nag-consume ang mga Pilipino ng 16 trillion na metric tons na bigas. Pero yung naani ng mga farmer natin is 12 trillion lang. So marami pa rin yun, pero kulang pa rin ng 4 trillion. Anong taon yan, boss? 2024. 2024. Last year. So ibig sabihin nun, meron tayong kulang na bigas na 4 trillion metric tons. Bali, ayun ang pinang-import natin. So ngayon, ang utos ni Presidente, di ba, 60 days? Kasi nga, papasok na kasi yung yung anihan. Ngayon, dahil sa pinababa rin ni PBBM yung taripa, no? So, magiging competition kasi yun eh. Ang mangyayari dito, kapag hindi ginawa ng Presidente yun, bababa yung presyo ng palay. Malaki yung chance. Correct. Malaki yung chance. Kasi ngayon, ang alam ko ngayon yung palay ngayon, 17 to 21 pesos eh. Right. No, pero kapag hindi ginawa ni PBBM NFA yun NFA yung 17 to 21. Kapag tuyo, 23 ata. Pag tuyo talaga. So, sa tingin ko, ayun nung naging dahilan talaga ni PBBM dito kung bakit niya hinold muna yung pag-import. Pero ang pinakamalupit kasi dito yung nangyari. Bakit kasi yung nag-import mga negosyante? Ayun ang pinakamalaking tanong dito. Kasi dati kasi actually kung titingnan mo naman yung numbers madali lang naman na i-control yung import kasi 4 million metric tons lang naman eh. Pwede na sa gobyerno yan eh. Dati gumagawa niyan NFA. Right. Pero clarification. Pero dahil sa ginawa nga nung pinag-usapan natin kanina, na gumawa siya ng batas na restrification law. Yung maraming village. Yung maraming village. Nilipat nila yung trabaho na yan sa mga negosyante. Right. So kaya ayan ang naging epekto ng at least may idea tayo. Right. So sa mga sa mga nagtatanong po kung bakit si Takero yung nagko-comment kasi po yung business nila is farming. So nasa business ho sila ng agriculture. Pero meron pa rin mga nagbebenta ng palay ngayon na sobrang binabarat pa rin talaga ng mga traders.
may mga nakikita tayo 7 pesos per kilo. May sinasabi ka sa Copra, di ba? Ito pa, yung sa Copra pa. Ito, babalikan natin yung sa rice mamaya, yung mga nambabarat. Yung Copra din ngayon, doon sa Samar, kita nyo, nabalita, maraming nagsumbong. Yung Copra na bumibilang ng 70 pesos per kilo, 50 pesos per kilo na Copra, ngayon daw binabarat na. Bumababa, 30 pesos, aabot pa na ng 20 pesos, babagsak pa raw ang presyo ng Copra. So, hindi tama yung kanilang ginagawa, yung mga traders yan Yung mga kartel na gumagawa niyan, na kung saan inaabuso yung mga magsasaka. Parang sa palay lang din yan Ginagawa din talaga nila yan. Kaya nakakalungkot. So, I hope na ma-address ito at makarating sa ating presidente, aming Pangulo, President BBM, yung mga kababayan po natin na mga magsasaka, hindi lang po yung mga nagbebenta ng palay, no? Pati po yung mga sa Copra na mga farmers, binabarat po sila ng mga traders ngayon, especially doon po sa Samar. So I hope na makarating ito sa ating Pangulo at magawan po kaagad ng aksyon kasi boss, sa ilang nung pumasok si BBM, gumanda yung ng agriculture Especially yung yung itong Copra. Yung Copra po, umaabot, lagi kong tinitingnan kasi kami, may mga koprahan kami. So, magsasaka din kasi yung mga magulang ko at kahit ako, na-involved din ako doon long time ago. Doon, umabot pa sa 80 pesos per kilo. Yung 90 pesos yung Copra, maabot sa ganun. Saan kaya, ano yung average na ano? Ano yung average na bentahan ng farm gate sa Copra? Ayun yung hindi ko alam. Ikaw boss, baka alam mo yun. Pero umabot siya ng 80 pesos. 75 to... umabot ng yung nakikita ko, maabot ng 90. Ewan ko lang, sa inyo ba? Iba-iba presyo niyan. 75 to 80. Oh, yan, mga ganyan. Iba-iba kasing iba-ibang presyo. Tapos ngayon, bigla nagkagulatan talaga. Magkano binagsak ngayon, boss? Umabot daw ng kasi from 70, naging 50, pababa. Tapos umabot na ng 40 pesos. 30 pesos. Ang bilis pa ng pagbaba. Sobrang bilis. Tapos sabi pa ng mga kababayan natin doon, anong reason? Walang nilabas na reason. Basta ganun lang. Daos-dos siya. So, nakakagulat lang. So, nakakalungkot. Kasi, yung mga magsasaka doon, yun yung hanap buhay nila Diba? Yun yung hanap buhay. Parang sa pagpapalay. Diba? Yung pag-farm ng palay, ng bigas, yun yung hanap buhay nila. Tapos, babaratin nito mga buwakang mga traders na talagang hindi man lang nila naisip na kapwa natin kababayan yan, di ba? Iniisahan yung mga magsasaka, kawawa naman. Di ba? Ito, may alamata si Jake yung sa palay, di ba? Yung yung sa nanay naman ng partner ko, bibitawan na ata yung palayan kasi sobrang mura daw ng kuha ng palay 8 pesos. 8? 8 pesos na. Illegal yun. Kasi nag-ano na si PBBM ng illegal yun. Kung sino nagbebenta ng 8 pesos, pwede nilang i-report yun sa DA? Sa DA. Ito may nag-comment. Illegal yun. May nag-comment sa live natin. Basahin lang natin. Ano sabi? Ceci Lids. Sa Nueva Ecija, 8 pesos lang ang kilo ng Copra. 8 pesos? Grabe. Kasi ganito yan. Ganito explain ko Sige, business side. Kasi kapag dumadami at kumukonti ang demand, nagmumura. Kapag lumalaki ang demand, nagmamahal. Ganyan kasi yan parang nun, 'di ba, yung kamatis, kulang ang supply, maraming demand, mahal ang kamatis. Kaya nga dapat diba? dapat malaman muna kung ano yung rason kung bakit ganun yung nangyari. Kasi may reason yan Kasi yung una kasi, yung palay, may reason tayo kung bakit nangyari yun. Alam natin. Yung sa Copra, medyo nakakagulat yung sa Copra. Pero sobrang baba, 8 pesos. Ano ba yung wait, para lang maintindihan natin. Magkano ba ang cost ng Copra? Tuloy-tuloy yung buko. Kasi at least sa palay, alam agad natin, parang nasa 7 pesos ang cost, di ba? 7 to 8 pesos para makapag-ani ka. Pero tumas na ata ngayon. Tumas na? Parang tumas kasi nagmahal yung fertilizer ngayon ata mukhang mga 11 ata or 11 pesos. Parang ganoon ata. So kapag binili yan ng NFA at 23 pesos, kita na. Kita na talaga yun. Kaya basta sa Copra. Sa Copra, paano sa Copra? Kung sa palay kasi laging may magtatanim, 'di ba? Yung sa yung sa Copra kasi nandyan na Pagkatapos mag-harvest, hihintayin na lang ilang buwan 'yan, bubunga ulit 'yan. Then harvest ulit. Ganun lang siya. Ganun yung rotation niya.
So, ganun yung ginagawa ng mga magsasaka. So, panahon ata ni former President Duterte, naalala ko, yun yung time na sobrang mura talaga ng kopra at wala nang, naalala ko yung mga tao doon sa amin, wala nang gana magsaka eh. Pumalo daw Talagang partner yun ng 18 pesos hanggang 15 ata yung presyo ng kopra ng mga ganun. panahon ni dating Sobrang Pangulong baba Duterte. talaga. Tapos sa makikita mo daw sa merkado, ito naman yung mga sinasabi natin dito, galing mismo rin sa mga nasa coco farming. Ngayon, nung panahon daw ni dating Pangulong Duterte, ang nakikita nila sa merkado ng mga tatak ng mantika, mga galing China. Kaya hindi natatangkilik yung produkto ng mga Pinoy. Tinatalo tayo sa importation. Kaya bumabagsak ang presyo. Yes. Sa panahon daw ni PBBM, umangat daw yung pagbili ng kopra pamula 75, pumapalo pa nga daw ng 80 pesos. Correct. pesos. Tama. Ito naman sa Quezon Province. Pakitama na lamang ako Ganun din sa sa Samar. ating mga viewers. Yes. Sobrang taas talaga, panahon ni BBM. So ngayon 2025, biglang may pagbaba. Hindi ko lang alam sa ibang mga lugar. No, mag-post na lang kayo sa social media kung ano yung status diyan. Kasi maliban sa bigasan o palayan, yung koprasan dito sa Pilipinas napakalawak. Maraming nyug dito sa Pilipinas. Maraming nyugan dito kasi. So, kaya ngayong tinututukan ni BBM ngayon, nagpatayo siya ng mga rice processing centers, di ba? Yeah. Sa iba't ibang panig ng ating bansa. Maliban dyan, nagpatayo din siya ng coconut processing. May coconut processing. Mayroon siyang tinatayo. Maraming ganyan. Tinatayo si Kasi ngayon yung isa sa mga na produkto ng Pilipinas. Tapos ngayon, nakakalungkot kasi binabarat. So sana makarating talaga ito sa presidente natin. Tsaka kay DA Secretary Chu Laurel. Francisco Chu Laurel, no? Kasi hindi natin, personally di ko alam ang kalakaran sa agriculture. So wala akong mako-comment dyan. But kung ganun ang sitwasyon, kung nalulugi yung mga farmers natin, di ba? Dapat umaksyon ng DA dyan. Lalo na kung 8 pesos, grabe no 8 pesos. Yung sa palay, ang sabi nga sa akin kanina, bibitawan na daw yung business na pagsasaka kasi nga sobrang baba daw ng sobrang baba ng kuha ng palay sa kanila, umaabot ng 8 pesos. Baka bilhin ni Bilyar yung lupa. Ito pa mataas pa rin yung iba eh. Sa may Samar lang siguro. Kaya yung nasa Samar, yung mga nasa Samar, umayos-ayos kayo dyan yung mga bumibili. Kasi dito, yung sa Philippine Coconut Authority, nandito pa rin, no? Kung magkano, pumapalo pa rin siya ng 75, 85, 90 pesos. So, kung anong kababalaghan ang mayroon sa Samar, ayusin nyo. Kasi pag nalaman niya ng presidente natin, yari kayo. Economic sabotage yan. Saan kayo maraming nagko-comment na Nueva Ecija, 8 pesos talaga. Ano yan? Bigas? Sa palay? Palay. Isa pa yan, sa palay. 8 pesos talaga. So ano ba talaga yung action natin dyan? Halimbawa sa palay, ano ba talagang kailangan gawin dyan? Kanino ba talaga dapat i-report? Kasi Kay DA yan. Ilang beses na si BBM nag-warning dyan at ang DA. Pero wala pa rin, kumbaga may iba pa rin. Dapat mga partner, masagot to ng Naganihan DA. na ba? Maimbitahan natin dito para ma-i-explain. Naganihan na ba, Jake? Naganihan na ba yung sa inyo? Para? Kaya ayan ang naging solusyon ni PBBM na yung importation, pigilan muna. Ito na nagsisimula na pala, bumaba na yung presyo ng palay, 8 pesos eh. Kung totoo nga na 8 pesos. May mga nagko-comment na rin dito sa ating comment section. Talaga. Sa ating mga chat box na 8 pesos nga kinukuha yung bawat kilo ng palay. Pero ang punot dulo ang pinakapunot dulo talaga niyan kung ba't nangyari yan, RTL pa rin. RTL yan. RTL pa rin kasi kung walang sa bigas sa bigas. Kasi kung walang RTL, gobyerno dapat yung nagko-control ng importation. So panahon na para amyendahan. Dapat na talaga amyendahan yan. Kasi sino ba namang matinong tao na ibibigay mo yung importation sa mga negosyante? Tama. Na kung 4 million metric tons lang naman yung kailangan ng Pilipinas, bakit sa negosyante nyo pa binigay? Ang chismis, importer din daw kasi yun eh. Oo. Baka pinoprotektan din yung sariling negosyo. Chismis lang naman yun, chismis. Pero yung pinakamaganda talaga dito kasi, ito yung medyo hindi na napag-uusapan eh. Para hindi na tayo mag-import ng bigas, dapat talaga palakihin yung rice yield. Kasi yung rice yield kasi, ito yung isang tonelada kung ilan yung naani. Sa Pilipinas kasi, sa isang hektarya, 4 tons lang yung naani ng mga magsasaka. 4 metric tons lang. Sa isang hektarya. Sa isang hektarya. Ayun ang average. Sa China, pumapalo siya ng 9 to 8. Malaki ng diferensya.
So kung sa atin kung magiging 6 yan, malaking bagay na talaga yan. Oo. Malaking bagay na yan. Correct. Pero paano kaya natin ma-achieve? Kasi since kayo, yung family nyo involved sa business ng farming. Actually may may ginawa diyan si Governor Tamayo ng Cotabato na-achieve nila yung 8 metric tons per hectare. So, sana yun, mapa-nationwide yun. Kasi hindi niya naman sinasabi kung paano niya nagawa Ayaw niya sabihin? Sikreto? Madamot ka, sir. Si Sarah pala yan. Share the info. Di ba nakita ko talaga. So, may ugaling parang si Bibi pala yan. Na mayroon siya. Governor Tamayo. Ay, baka mamaya, malaigal to. Hindi, teka muna. Kasi sabi niya, di ba? Alam niya daw kung paano pababaeng gawing 20 pesos ang bigas, pero hindi niya sasabihin sa atin. Hindi, ito pa yung pinakamalupit dito Yung napunta na naman tayo, VP na naman tuloy. Hindi. Mga boss, ito nga yung bigas ang usapan Bigas ang usapan, napunta tayo kay VP. Bigas din yung sinabi niya Hindi kasi sabi kasi ni VP na yung 20 pesos daw na bigas na binibenta ni PBBM or na gobyerno, hindi daw makain. Pagkain ng hayop. Hindi niya ba alam na galing NFA yun? Pag galing NFA, galing local farmer yun. Uy, grabe ka naman, Sarah. Diba? Grabe. So yung binabastos ni Baby, ni BP. Oy, Baby! Oy, no, mga boss, nung panahon ni Digong, baka nakakalimutan nyo, controversial din yung yung bigas noon, may 80 pesos. Buk daw. Ito nga. Yung kinain ni Ito yung ito yung ng 10 beses. Yan yung kinaibahan ng NFA sa panahon ni former President Duterte at President BBM. Yes. Panahon ni former President Duterte, yung NFA may bukbok at may kuto. Di ba may kuto yan yung kailangan nung mics. So sobrang tatawag doon, Korean bag ba? Hindi, dagdag ulam kasi. Papabusog. Sahog. Dagdag protina. Sahog. Pero panahon ni PBBM, yung NFA natin, malayo na yung kaibahan. Malinis, presko, kasi nga, umiikot na. Yung bigas, hindi natatambak, hindi na stock, kasi nga, binibenta. May tig 20 pesos per kilong bigas. Sa mga Kadiwa store, meron. Panahon kasi nila Tatay Digong, di ba? Former President Duterte. Nakasanayan mo Nakasanayan. Pero totoo, kasi nung panahon ni former President Duterte, wala kasing mga sistema na magpo-pull out ng bigas. No, Brad. Ganito kasi yan. Yung sa rice tariffication law kasi, kaya nabulok yung sa NFA, bawal magbenta ang NFA. Ini-stock doon. Ini-stock nila for emergencies, buffer stock. Yun ang sinasabi natin. Wala silang mga programa. Hindi tulad ngayon May programa Maliban sa may Kadiwa tayo, meron pang BBM rice at 20 pesos per kilong bigas. Right. Diba? Marami. So ang bigas, hindi lang siya naiipon doon sa bodega. So hindi binubukbok. Ang mga presko, alam nyo, kasi syempre kami takero, mga magsasakay, mga magulang, pag yung palay, pag yung bigas, galing pa lang sa prinoseso pa lang, tapos alam nyo yung nilalagay sa sako, mainit-init pa yan. Ang sarap kainin yan. Di pa ako naka-experience, Brad. Mas masarap pa yun kaysa sa mga imported na bigas. Masarap talaga. Sobrang sarap. Hindi tulad noon. Hindi po tulad noon na... Bigas pa ba pinag-uusapan natin? Actually, bigas. Parang iba na yung sarap mo bigas pa rin yung nasa isip ko Hindi mawala sa isip ko yung sinabi ni BP Sara na alam niya pala kung paano pababayan ng presyo ng bigas, pero hindi niya ituturo sa atin, hindi niya ituturo kay Pangulong Bongbong Marcos. Isip bata no? Hindi kasi wala talaga siyang alam. Sabi nga ni Apple Lakay, anong klaseng pag-iisip meron ka? Di ba? Ibig niya sabihin para bang sinisikreto yung kaalaman niya, binibiktima niya taong bayan. Yun. may alam pala siya, niya ituro. Oo, kapakanan ng taong bayan na nakasalalay. Ang nakakatawa diyan sa paliwanag ni BP Sara, ganito yung term niya. Imposible naman talaga maging 20 pesos ang bigas, pero pwede. Pero sabi niya, imposible daw. Magulo talaga magpaliwanag yung Magulo talaga magpaliwanag yung vice president mo. Kasi pag sinabi mo yung term mo, imposible, hindi pwede. Hindi na pwede. Isipin mo, imposible naman talaga maging 20 pesos ang bigas. Pero pwede. Ang gulo, no? Yun nga sabihin ko, Boss Chris Yun palang sasabihin ko, alam ba talaga niya?
may alam pa talagang i-share o baka mema lang. Bagay, di na ako magtataka. Sabi niya nga sa anniversary ng Iglesia ni Cristo, binati niya, nasabi, 11 taon. Mali. Gumamit ng 11 taon. 1100. Kaya sabi ko, ito ba talaga yung tatakbong presidente sa 2028? Mag-unis tili kayo, mataas-taas yung posisyon na yan. Ayun, yun lang. Oh, huwag natin pag-usapan 2028. Partisan. Non-partisan tayo dito. Pero alam nyo ibabalik ko lang, non-partisan tayo, liliwanagin natin yan. Pero alam nyo, natutuwa talaga ako kay Ramon Ang doon sa sinabi niya na walang gagastusin ang taong bayan at ang gobyerno para dito sa proyektong pinaplano nito. Ang kailangan niya, approval lang ng mga mayor dito sa Metro Manila. Yun lang. Ang tanong, at tatalakayin natin yan sa susunod. Next topic. Wait lang. Diba? Wait lang. Magka-shoutout ba tayo? Sige, shoutout pa na. Sige. Sige. Si Boss Mark, andyan pa ba si Boss Mark? Si Boss Mark. Oy! Boss Mark, ikaw na mag-shoutout, Boss Mark. Wala na si Boss Mark. Ay, shoutout kay Wala na, Kailin. walang nagpahinga na yata. Madaling araw Ay, binabati ko muna yung fans club ko. Ulunatics Fans Club. Tsaka si Nanay Christy Permin nanonood. Uy! Si Nanay Christy Permin. Naku, baka mamaya tayo na yung next topic sa vlog. Shoutout kay Ma'am Dolly Babes. Nag-love shoutout Shoutout kay kay Sentry, nanonood siya ngayon. Next Sentry, shoutout po. Ma-invite po namin kayo At shoutout to dun sa nag-iisang minamahal ko. Nanonood ngayon. Shoutout. Yun lang Sige, uli na ako, kayo na muna. Sige. Sa lahat ng mga solid sangkay, mabuhay. Yun lang, shoutout sa inyong lahat. At sa lahat ng mga sumusuporta sa The Big Five. Yan, so maraming salamat sa pagsubaybay sa amin. So shoutout sa mga viewer po namin lahat. At saka sa anak ko, saka sa misis ko. Okay. Ayun. Shoutout po sa lahat. Maraming pong salamat sa pag-join sa atin. At shoutout din sa... Boss Mike, umupo ka raw dito. Huwag ka raw alis ng alis. Ano ba? Ayun. Sorry. Oo, tawag dito. Ayun nga, shoutout din sa dalawang anak ko na nanonood ngayon. Tsaka sa misis ko, nandyan sa labas. Very, very supportive. I love you. Ayan. So, ayun po. Maraming pong salamat sa pag-join sa ating pag-i-air ngayon sa ating pilot episode ng The Big Five. Siyempre, kita-kita po tayo next week. At sisiguraduhin namin na mas mag-i-enjoy pa kayo at mas marami pa kayo matututunan. At sa mga kwela nating mga kasama rito, maghahanda po yung mga yan. Yan. At saka by the way, opinion lang namin to Hindi to opinion ng Malacanang, dito opinion ng Radyo Pilipinas, amin lang to. So yun, maraming po salamat. Kita-kita po tayo muli next week, alas 5 ng hapon, next Saturday. Bye. Bye po. At sa mga mga supporters, sa mga Candid. Bye. Talakayang may kabuluhan, mga issue ng bayan, impormasyong dapat natin malaman. The Big Five. Tropang hindi dinadaga, nanunupalpal ng kasinungalingan, nagsisiwalat ng katotohanan. Big Five. The Big Five. Kasama sina Mike Cervera, Takero Miyamoto, Mark Ramos, Sangkay Janjan, Coach Jared, Chris Ulo, at Jake Magnus. The Big Five. Makakapal ang mukha, matitigas ang dibdib, galit sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan.